May mga lalaking gwapo, may mga lalaking may pera, ay may mga lalaking marunong manligaw. Pero alam mo ba, hindi sila ang madalas na hindi makalimutan ng babae. Ang lalaking tumatatak sa isip, ang bumabalik sa alaala sa kalagitnaan ng gabi, ang kinukumpara sa bawat bagong lalaki na makikilala niya, ay hindi laging pinakapogi, kundi ang lalaking marunong kontrolin ang kanyang sarili, emosyon at presensya. Sa mundo ng dark psychology, may mga katangiang kapag taglay mo, hindi ka lang mapapansin, ikaw ang magiging standard. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 traits ng lalaking hindi kayang kalimutan ng babae. At warning, baka pagkatapos ng video na ito, iba na ang tingin mo sa sarili mo at sa mga relasyon. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Trait number 1, hindi siya madaling basahin. May isang katotohanan tungkol sa attraction na bihirang sabihin ng karamihan. Hindi lahat ng nakaka-attract nakikita ng mata. Minsan, ang pinakamapanganib na attraction ay nanggagaling sa bagay na hindi maintindihan ng isip. At dito pumapasok ang unang trait ng lalaking hindi kayang kalimutan ng babae. Hindi siya madaling basahin. Hindi dahil may tinatago siya, hindi dahil plastic siya, at lalong hindi dahil naglalaro siya ng damdamin, kundi dahil hindi niya kailangang ipakita ang buong pagkatao niya para mapansin. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong mapansin, lahat gustong makita, lahat gustong ma-validate, lahat gustong malaman ng mundo kung ano ang iniisip nila, ano ang ginagawa nila, sino ang kasama nila, saan sila pupunta. Isang post, isang story, isang update, isang scene. Isang kumain ka na ba? At sa sobrang daming lalaking gustong maging visible, ang lalaking marunong manatiling tahimik, siya ang nagiging kakaiba. At tandaan mo ito, ang isip ng tao ay natural na nahuhumaling sa mga bagay na hindi nito makumpleto. Kapag may kulang sa impormasyon, ang utak mismo ang gumagawa ng dahilan para punan iyon. Yan ang tinatawag sa psychology na curiosity gap. At kapag may isang lalaki na hindi mo agad mabasa, hindi mo agad malaman kung interesado ba siya, hindi mo agad malaman kung ano talaga ang iniisip niya. Hindi mo agad malaman kung bakit parang hindi siya affected. Nagkakaroon ng tanong. At kapag may tanong, may attention. At kapag may attention, may emotional investment. Napapansin mo ba? Minsan hindi mo makalimutan ng isang tao. Hindi dahil marami siyang ginawa, kundi dahil marami kang iniisip tungkol sa kanya. Yan ang power ng misteryo. Ang lalaking hindi madaling basahin, hindi siya nagmamadaling magpakilala. Hindi niya agad ikinukwento lahat ng achievements niya. Hindi niya kailangang sabihin kung gaano siya ka-busy. Hindi niya kailangang i-flex kung sino ang nakakakilala sa kanya. Hindi niya kailangang patunayan ang value niya. Dahil alam niyang, ang totoong halaga hindi ipinapaliwanag, nararamdaman. Kapag nasa conversation siya, hindi siya iyong lalaking non-stop magsasalita para lang mapansin. Mas madalas, siya ang nakikinig. Tahimik, observant. Pinapansin ang maliliit na detalye, habang ang iba abala sa pagpapabilib, siya abala sa pag-intindi. At alam mo kung bakit ito malakas. Dahil sa subconscious ng tao, ang taong tahimik pero confident ay nagmumukhang may lalim. At ang lalim ay laging mas nakaka-attract kaysa sa ingay. Sabi nga ng Friedrich Nietzsche, "Those who know that they are profound strive for clarity. Those who wish to seem profound strive for mystery." Pero ang tunay na lalaking may value, hindi gumagawa ng misteryo para magmukhang interesting. Interesting siya dahil may laman ng katahimikan niya. May sarili siyang mundo, may sarili siyang goals, may sariling laban. May mga bagay siyang binubuo na hindi kailangan ng audience. Habang ang ibang lalaki, kapag hindi na-replyan ng 5 minuto, kabado na. Kapag hindi na scene overthinking na, kapag malamig ang babae, doble effort na. Pero ang lalaking hindi madaling basahin, kalmado, hindi siya reactive. Hindi siya controlled ng external validation. Kapag gusto ka niya, hindi ibig sabihin ibibigay niya agad ang buong atensyon niya. At kapag tahimik siya, hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Ang ibig sabihin lang, hindi emotion ang may control sa kanya. At dito maraming babae ang hindi namamalayan na nahuhulog. Dahil sa bawat pagkakataong hindi kanila maintindihan, mas lalo kanilang iniisip, bakit hindi siya katulad ng iba? Bakit parang hindi siya nagpapa-impress? Bakit pakiramdam ko may mas malalim pa sa taong ito? At tandaan mo ito, ang attraction ay hindi nagsisimula sa itsura. Nagsisimula ito sa attention. At ang attention,
madalas nanggagaling sa curiosity. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi madaling kalimutan, huwag mong ibigay agad ang lahat. Hindi lahat ng iniisip mo kailangang sabihin. Hindi lahat ng plano mo kailangang ipakita. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang patunayan. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang presensya ay iyong presensyang hindi kailangang mag-ingay. At sa mundo ng dark psychology, ang lalaking hindi madaling basahin, hindi lang interesting. Siya ang nagiging obsession. Trait number 2, kaya niyang umalis. May isang katotohanan sa attraction na masakit tanggapin at mas masakit kapag naranasan mo. Hindi lahat ng laging nandyan, pinapahalagahan. At hindi lahat ng nawawala, nakakalimutan. Sa totoo lang, madalas ang pinaka hindi makalimutan ay iyong taong may kakayahang umalis. At dito pumapasok ang ikalawang trait ng lalaking hindi kayang kalimutan ng babae, kaya niyang umalis. Hindi dahil wala siyang pakialam, hindi dahil malamig siya, at lalong hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil alam niyang ang pagmamahal na walang respeto sa sarili ay unti-unting nagiging kahinaan. Maraming lalaki ang marunong magmahal, pero hindi lahat marunong magtakda ng limitasyon. Kapag hindi nireplyan, sila pa ang hahabol. Kapag malamig ang treatment, sila pa ang mas magpapakitang gilas. Kapag obvious nang hindi sila priority, sila pa rin ang unang nagme-message. At habang ginagawa nila yon, hindi nila napapansin, unti-unti nilang ibinababa ang sarili nilang halaga. Dahil sa psychology, ang taong takot mawala, kadalasang nawawalan ng power, pero ang lalaking may tunay na value. Iba, kapag nirerespeto siya, mananatili siya. Kapag pinapahalagahan siya, magbibigay siya ng loyalty. Kapag may effort, magbibigay siya ng mas higit pa. Pero sa sandaling makita niyang nilalaro ang oras niya, binabaliwala ang effort niya, o unti-unting nawawala ang respeto. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya nakikipaghabulan. Hindi siya nakikipagtagisan ng ego. Hindi siya gumagawa ng drama. Tahimik lang. At kaya niyang lumakad palayo. At iyon ang kinatatakutan ng maraming tao. Dahil sa mundo ngayon, sanay ang marami na may taong laging nandyan. Sanay ang marami na may taong kahit gaano saktan, hindi aalis. Sanay ang marami na may taong kahit baliwalain, mananatili pa rin. Kaya kapag nakatagpo sila ng lalaking, may standards, may boundaries, at may kakayahang mawala, biglang nag-iiba ang lahat. Biglang may tanong, bakit hindi siya humabol? Bakit parang okay lang sa kanya? Bakit parang hindi siya natatakot mawala ako? Bakit ako ang biglang nag-overthink? At doon nagsisimula ang tunay na impact. Dahil tandaan mo ito, ang pagkawala ay may kapangyarihang ipakita ang halaga na hindi nakita habang nandyan ka pa. Sabi nga ni Arthur Schopenhauer, we seldom think of what we have but always of what we lack. Ibig sabihin, habang palagi kang available, madalas hindi ka napapansin. Pero sa oras na mawala ka, doon nagsisimulang maramdaman ang presensya mo. Doon nagsisimulang mapansin ang katahimikan mo. Doon nagsisimulang hanapin ang consistency mo. Doon nagsisimulang ma-realize, hindi pala lahat ng lalaki kayang palitan. At ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Ang tunay na power, hindi nanggagaling sa kakayahang magpahabol. Nanggagaling ito sa kakayahang hindi kumapit sa bagay na hindi para sa'yo. Ang lalaking may self-respect, hindi niya kailangang manalo sa argumento. Hindi niya kailangang patunayan na siya ang tama. Hindi niya kailangang magpaliwanag ng paulit-ulit para maintindihan. Kapag nakita niyang hindi na aligned ang values, kapag nakita niyang nawawala ang respeto, kapag nakita niyang kailangan na niyang ibaba ang standards niya para lang manatili, aalis siya, tahimik, walang ingay, walang threat, walang tingnan mo ang mawawala sa'yo. Dahil alam niyang ang taong may tunay na halaga, hindi kailangang magbanta para pahalagahan. Ang presensya niya pa lang, sapat na. At ang pagkawala niya, mas lalong sapat para maalala siya. Ito ang tinatawag sa dark psychology na detached power. Ang kakayahang magmahal, pero hindi maging dependent. Ang kakayahang magbigay, pero hindi ubusin ang sarili. Ang kakayahang manatili, pero hindi matakot umalis. At ito ang klase ng lalaki na hindi basta nakakalimutan. Dahil kapag umalis ang ganitong lalaki, hindi lang presence niya ang nawawala. Kasama ng pagkawala niya, nawawala ang peace. Nawawala ang consistency, nawawala ang maturity, nawawala ang pakiramdam ng security. At doon nila naiintindihan, hindi pala sila iniwan ng ordinaryong lalaki. Iniwan sila ng lalaking alam ang halaga niya. Kaya tandaan mo ito,
Hindi mo kailangang habulin ang taong hindi kayang makita ang value mo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa lugar na paulit-ulit kang pinagdududahan. At higit sa lahat, hindi mo kailangang manatili sa relasyon kung ang kapalit ay ang pagkawala ng respeto mo sa sarili. Dahil minsan, ang pinakamalakas na move ng isang lalaki ay hindi ang lumaban, kundi ang lumakad palayo ng hindi lumilingon. Trait number 3, kontrolado niya ang emosyon niya. May isang bagay na hindi itinuturo sa karamihan ng lalaki. At kapag hindi mo ito natutunan ng maaga, posibleng buong buhay kang kontrolado ng sitwasyon ng ibang tao at ng sarili mong isip. Ito ang masakit na katotohanan. Maraming lalaki ang malakas sa katawan pero mahina sa emosyon. Kayang magbuhat ng mabigat, kayang magpuyat para sa pangarap, kayang makipagsapalaran. Pero isang rejection lang, wasak na. Isang scene zone lang, hindi na makatulog. Isang malamig na reply, biglang nawawala ang confidence. Isang insulto, galit agad. Isang problema, sumusuko agad. At dito pumapasok ang ikatlong trait ng lalaking hindi kayang kalimutan ng babae. Kontrolado niya ang emosyon niya. Hindi ibig sabihin wala siyang nararamdaman. Hindi ibig sabihin manhid siya. At lalong hindi ibig sabihin malamig ang puso niya. Kundi ibig sabihin, nararamdaman niya ang lahat. Pero hindi niya hinahayaang ang emosyon ang magdesisyon para sa kanya. Ang ito ang malaking pagkakaiba ng ordinaryong lalaki sa lalaking may tunay na presence. Kapag ang ordinaryong lalaki nasaktan, gumagante. Kapag nagselos, nagiging controlling. Kapag natakot, kumakapit. Kapag naiinis, sumasabog. Pero ang lalaking may emotional discipline, iba. Kapag nasaktan, nag-o-observe muna. Kapag galit, humihinto muna. Kapag nalilito, hindi agad nagsasalita. Kapag may problema, hindi nagpapanik dahil alam niya ang pansamantalang emosyon ay hindi dapat gumawa ng permanenteng desisyon. At sa psychology, may isang prinsipyo. The person who controls his emotional reaction controls the interaction. Sa madaling salita, ang taong hindi madaling matrigger, siya ang may power. Pag-isipan mo, kapag may taong kayang galitin ka sa isang salita, kontrolado ka niya. Kapag may taong kayang sirain ang araw mo sa isang scene, kontrolado ka niya. Kapag ang mood mo ay nakadepende sa reply ng ibang tao, kontrolado ka niya. At ang lalaking hindi makalimutan, hindi madaling kontrolin. Dahil bago pa man niya matutunang intindihin ang ibang tao, natutunan na muna niyang intindihin ang sarili niyang isip. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." At iyan ang bagay na bihirang mamaster ng karamihan. Dahil sa panahon ngayon, lahat mabilis. Mabilis ma-fall. Mabilis ma-attach. Mabilis magalit. Mabilis sumuko. Mabilis mawala ng focus. Pero ang lalaking may emotional mastery, hindi minamadali ng emosyon. Kapag gusto niya ang isang babae, hindi siya nawawala sa sarili. Hindi niya biglang kinakalimutan ang goals niya. Hindi niya isinasantabi ang purpose niya para lang magpakitang available. Hindi niya ginagawang sentro ng mundo ang atensyon ng isang tao. Dahil alam niyang ang attraction na walang self-control, madalas nagiging addiction. At ang addiction, hindi pagmamahal, kahinaan yun. Kaya kapag may babae na sumusubok sa patience niya, hindi siya basta napipikon. Kapag may mixed signals, hindi siya nagmamakaawa ng clarity. Kapag may emotional games, hindi siya sumasabay. Tahimik lang, observant, kalmado. At alam mo kung bakit napakalakas nito. Dahil sa subconscious ng babae, ang kalmadong lalaki ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Sa magulong mundo, ang taong hindi natitinag, automatic na nagiging rare. At ang rare, madaling maalala. Napansin mo ba? Kapag may lalaking sobrang emotional, sobrang reactive, sobrang affected sa maliliit na bagay, madalas nakakapagod. Pero kapag may lalaking kahit pressured, kalmado, kahit insultuhin, composed, kahit subukan, hindi natitinag. Biglang may tanong, bakit parang hindi siya natitinag? Bakit parang may lalim siya? Bakit parang safe ako kapag nandyan siya? At dyan nagsisimula ang malalim na attraction. Dahil tandaan mo ito, ang babae ay hindi lang na-attract sa lakas. Na-attract din siya sa stability. At walang stability kung walang emotional control. Sa dark psychology, ang taong hindi mo kayang i-trigger, siya ang taong mahirap manipulahin. At ang taong mahirap manipulahin, siya ang taong mahirap kalimutan. Kaya kung gusto mong maging lalaking may impact, simulan mo rito.
Hindi lahat ng iniisip mo kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangang ipakita. Hindi lahat ng laban kailangang patulan. Hindi lahat ng provocation kailangang sagutin. Dahil minsan, ang pinakamalakas na lalaki sa kwarto ay hindi ang pinakamalakas magsalita, hindi ang pinakamalakas tumawa, hindi ang pinaka-aggressive, kundi ang lalaking kahit magulo ang paligid, nananatiling kalmado. Dahil sa sandaling kontrolado mo ang emosyon mo, hindi ka na basta lalaki, nagiging lalaki ka na imposibleng guluhin at imposibleng kalimutan. Trait number 4, may sarili siyang misyon. May isang katotohanan na bihirang tanggapin ng maraming lalaki at mas bihira pang maintindihan. Ito ang masakit na realidad. Walang taong tunay na humahanga sa lalaking walang direksyon. Pwede kang maging gwapo, pwede kang maging mabait, pwede kang maging sweet, pwede kang maging funny, pwede kang magkaroon ng oras para sa lahat. Pero kung wala kang pupuntahan, kung wala kang binubuong pangarap, kung wala kang dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw, darating ang panahon, mauubos ang excitement at mawawala ang mystery. Bakit? Dahil sa totoo lang, ang attraction ay hindi lang nabubuo sa personality. Nabubuo rin ito sa purpose. At dito pumapasok ang ika-4 na trait ng lalaking hindi kayang kalimutan ng babae. May sarili siyang misyon. Hindi siya nabubuhay para mapansin. Hindi siya bumabangon para humingi ng validation. Hindi umiikot ang schedule niya sa reply ng ibang tao. Hindi nakadepende ang mood niya sa attention. At higit sa lahat, hindi siya naghahanap ng taong magbibigay ng kahulugan sa buhay niya. Dahil bago pa man siya magmahal, may dahilan na siyang mabuhay. At yan ang bihirang makita ngayon. Sa panahon ng instant validation, instant relationships, instant attachment, maraming lalaki ang unti-unting nakakalimot kung sino sila. Nakilala lang ang isang babae, biglang nagbago ang priorities. Dating focused sa goals, biglang buong araw nasa chat, dating disiplinado. Biglang nawalan ng routine, dating gutom sa pangarap, biglang gutom na lang sa attention. At hindi nila napapansin, habang mas umiikot ang mundo nila sa isang tao, mas nawawala ang sarili nilang value. Dahil tandaan mo ito, ang lalaking walang direksyon, madaling madistract, at ang madaling madistract, madaling palitan. Pero ang lalaking may misyon, iba. Kapag gumigising siya sa umaga, may dahilan, may target, may standard, may sistema, may bagay siyang binubuo kahit walang nanonood. May laban siyang tinatahak. Kahit walang pumapalakpak, may pangarap siyang pinoprotektahan kahit walang nakakaalam. At alam mo kung bakit ito napakalakas? Dahil sa subconscious ng tao, ang taong may malinaw na direksyon, automatic na nagmumukhang leader. At ang leadership, hindi natututunan sa pick-up lines, hindi nakikita sa social media, hindi nasusukat sa likes. Nakikita ito sa consistency, sa discipline, sa focus, sa kakayahang magsakripisyo ngayon para sa bagay na hindi pa nakikita. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Pag-isipan mo yan, kapag may why ka, hindi ka basta nasisira ng rejection. Hindi ka basta nawawala sa focus dahil sa mixed signals. Hindi ka basta napapabayaan ng pangarap dahil lang may taong dumating. Dahil alam mo, ang attraction ay bonus lang, hindi mission. At ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Kapag ang isang lalaki ay may malinaw na purpose, may kakaibang energy siyang dala. Hindi siya maingay, pero ramdam. Hindi siya nagyayabang, pero napapansin. Hindi siya nagpapa-impress, pero nakakakuha ng respeto. Bakit? Dahil ang taong may purpose, hindi kailangang humingi ng atensyon. Natural siyang napapansin. Napansin mo ba? May mga taong pagpasok pa lang sa kwarto, wala pa silang sinasabi, pero ramdam mo na agad ang presence nila. Hindi dahil sila ang pinakapogi, hindi dahil sila ang pinakamaingay, kundi dahil may direksyon ang kilos nila, may confidence sa lakad, may katahimikan sa mata, may certainty sa pananalita. At ang certainty ay bihirang-bihirang makita sa mundong puno ng confusion. Kaya kapag may babaeng nakatagpo ng lalaking, hindi madaling madistract, hindi madaling ma-attach, hindi madaling mawala sa sarili, at hindi isinasakripisyo ang pangarap para lang mapansin, biglang may kakaibang impact, biglang may tanong. Bakit parang hindi ako ang sentro ng mundo niya? Bakit parang may mas mahalaga siyang binubuo? Bakit parang kahit mawala ako, tuloy pa rin siya? At bakit mas lalo akong curious sa kanya? At dyan nagsisimula ang mas malalim na attraction. Dahil tandaan mo ito, people are drawn to those who are going somewhere.
Likas sa tao ang humanga sa taong may vision, sa taong may mission, sa taong may future. At sa dark psychology, ang lalaking may purpose, mahirap manipulahin. Bakit? Dahil ang taong alam ang direksyon niya, hindi basta naliligaw sa temporary emotions. Hindi siya madaling mapaikot ng attention, hindi siya madaling bilhin ng validation, hindi siya madaling kontrolin ng loneliness. Dahil puno na siya, hindi perpekto, hindi mayaman, hindi sikat, pero puno ng direksyon, ng disiplina, ng dahilan. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi kayang kalimutan, huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang paghanga ng ibang tao. Huwag mong gawing mission ang pagkuha ng attention. At lalong huwag mong kalimutan ang sarili mong pangarap para lang manatili ang isang tao. Dahil minsan, ang pinaka-sexy na katangian ng isang lalaki ay hindi ang itsura niya, hindi ang pera niya, hindi ang charm niya, kundi ang katotohanang kahit walang naniniwala sa kanya, tuloy pa rin siya. At ang lalaking may ganitong misyon, hindi lang hinahangaan, siya ang nagiging standard. Trait number 5, marunong siyang mawala. Pero hindi makalimutan, may mga taong araw-araw mong nakakausap, pero pag nawala sila, parang walang nagbago. Walang impact, walang bigat, walang bakas. Parang isang chapter na natapos at mabilis ding nakalimutan. Pero may mga tao rin na minsan mo lang nakausap, ilang beses mo lang nakasama, ilang sandali mo lang nakilala. Pero kahit lumipas ang buwan, kahit lumipas ang taon, kahit may dumating ng iba, nandiyan pa rin sila sa alaala. Minsan sa tahimik na gabi, minsan sa gitna ng traffic, minsan habang may kausap kang iba, bigla silang papasok sa isip mo at mapapatanong ka, bakit hindi ko siya makalimutan? At dito pumapasok ang ikalimang trait ng lalaking hindi kayang kalimutan ng babae. Marunong siyang mawala, pero hindi makalimutan. Hindi dahil ghoster siya, hindi dahil manipulative siya, at lalong hindi dahil mahilig siyang maglaro ng emosyon, kundi dahil kapag nandyan siya, may lalim, at kapag umalis siya, may naiiwang marka. Ito ang bagay na bihirang maintindihan ng karamihan. Hindi dami ng oras ang nagiiwan ng alaala, kundi tindi ng presensya. May mga taong 10 taon mong nakasama, pero hindi mo maalala ang eksaktong pakiramdam. At may mga taong ilang linggo mo lang nakilala, pero tandang-tanda mo pa rin ang tingin nila, ang tono ng boses nila, ang energy nila, ang pakiramdam kapag kasama sila. Bakit? Dahil sa psychology, the strongest memories are attached to emotional intensity. Kapag may emosyon, mas malalim ang imprint sa isip. Kapag may impact, mas matagal mawala. At ang lalaking hindi makalimutan, alam niya ito. Hindi siya maingay. Hindi siya attention seeker. Hindi siya yung taong araw-araw nagpaparamdam para lang hindi makalimutan. Sa totoo lang, madalas kabaliktaran. Tahimik, simple. Pero bawat interaction may bigat. Kapag nagsalita siya, may laman. Kapag tumingin siya, may confidence. Kapag nakinig siya, ramdam mong present siya. At sa mundong puno ng distractions, ang taong marunong maging present, ayusin mo ang salita mo, kontrolin mo ang emosyon mo, panghawakan mo ang standards mo, at dalhin mo ang sarili mo ng may dignidad. Dahil sa dulo, ang lalaking hindi kailangang mag-ingay para mapansin, siya ang pinakatahimik pero pinakamatagal kalimutan. Ang masakit na katotohanan sa buhay, hindi ka maaalala dahil mabait ka. Hindi ka maaalala dahil available ka. Hindi ka maaalala dahil lagi kang nandyan. Maalala ka dahil may bagay sa'yo na hindi kayang palitan. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ikaw ba ang lalaking hinahabol ng mundo? O ang lalaking laging humahabol? Kung gusto mong maging mas matatag, mas mataas ang value, at mas maintindihan ang psychology ng attraction, power at self-mastery, subscribe now. Dahil dito hindi tayo gumagawa ng ordinaryong lalaki, gumagawa tayo ng lalaking imposibleng makalimutan.